tayo platform para tumaas-taas kami. Maliliit kami. Yung araw bababa. Alam nyo, well, sa amin doon sa Dubai, pinakamahaba na yung sermon ng 30 minutes. Hanggang maaari, iles. Sapagkat may susunod pa sa amin. Sabi ko nga, kung gusto ko dito sa Pilipinas, huwag to sawa. Noong araw, inaabot pa kami ng alas 12. Well, bago lahat, siguro tayo ay, alam nyo, napaganda yung magingitian tayo sa bawat isa. Alam nyo yung ngiti ay mga recent study about smiling can be good for your health. Tingnan natin, ngitian natin yung ating katabi. Ngitian po natin ating katabi. Sobrang lakas ng mic, baka kayo magkabigan. Okay, alam na nyo, hindi lang therapeutic pala yung pag-ngiti sa bawat oras ng ating buhay. Alam nyo, research show that smiling slow down the heart and reduce stress. Kaya kailangan yung blood pressure, high blood pressure, kailangan palagi araw-araw nakangiti yan. Para bumaba ang blood pressure ninyo. Yung nag-maintenance pa kayo ng maintenance na. To maintain only smiling every day. But smiling is not just for good for you. Ang genuine na pagngiti raw ay smile blesses on the receiving as well. Yung mga hiningitian, sila rin yung nakakaroon din ng benepisyo pag ngingitian. Hindi mo kilala kung tapos ngingitian ka. Parang nakakaluwag, At sinasabi, without saying a word, it can tell others that you like them and that you are pleased with them. Diba? Na kahit hindi mo makilala ng para bang nakakagaan ng loob. And then smiling can hug someone without touching. Parang pinag mo na raw yung tao mo, hindi mo kilala. Natimigyan mo lang ito. Giving them even a slightest touch. So, life does not always give us a reason to smile. Minsan gano'n. But when we see a hurtful smile or a child face, our hearts are encouraged. Pag nakakita tayo ng batang naningiti, baby, para tayo napapangiti rin. Kasi sarap umangiti. Oo, bata umangiti. Pari tayo napangiti rin. Pag nakita natin yung baby. Kaya magkaroon yung apo kong bagong mga anak doon sa Dubai, anak ng dinig. Pagka nangiti, hindi na. Nagsasalita na. Kahit bumungon mo lang. Kaya sinasabi, smile and also a hint of the image of God in us. Pag sinabi mo sa in the ancient blessing record, yung ironic blessing, the Lord bless you and keep you. Ibig sabihin nyo na God's indication that God smiles on us. So, yun. Palagi tayong ngiti, mga kapatid. Bago lahat tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, we thank you that you give us opportunity to smile with a beautiful smile and to keep others. At as we heard yung iyong salita na mahalin mo yung kapwa tao, gaya na ito mahal sa iyong sarili. And love your God with all your strength and all your mind. Yun po ang aming nais na gawin na pinagagawa mo sa amin. Today, I'm going to preach. No, I'm going to talk. And you are the one to preach.
Tayo po ang mag-preach ngayon sa umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po ng aking ay Heard of This Hope. At kinuha ko po yan sa Colossians chapter 1, verse 1 to 5. Naroon po yung salitang Heard of This Hope. Binasa na sa atin ng try po natin ito. Press it first. Pakipindot lang. This introduction. Ayaw mag-work. Okay. Kung ayaw mag-ano sa layo siguro. Today's passage gives us more information tungkol sa isang community, sa isang church. Tulad ng Villa Lolita University, ng Colosa, ay namping ko doon sa church ng Colosa, doon sa Ephesus, na sinulatan ng Apostol Pablo. At ang kanyang mga miyembro doon. Kaya sabi niya, Paul pulls back the curtain. Hinawin ni Paul yung kortina. Pag hinawin yung kortina, ibig sabihin doon yun eh, revelation, to reveal something. And tell us not about only the Colossian reputation as Christ followers, but also name Epaphras. Inabig ko ang Colossus sa Villa Lolita UNC. At ang kanyang mga followers, alam ba ninyo, natutuwa ako dahil dumami kayo. Nahati nga eh, dumami naman. Parang hindi ka sa Dubai. Nahati rin kami. Lahat ng pastor, umalis. Ako lang na natira. Kaya tatlong church yung aking nagpapalit-palituhan ng mga araw. Sabi ko nga, bakit ako aalis? So, tulad din ni Epaphras, a minister who lived in Colossae and writes Paul about the church there. Alam ko maraming mga tulad ni Epaphras sa inyo na nanatili, matatag, at nagtuturo ng gospel, ang tamang daan. So tulad ni Epaphras, marami rin tulad din niya sa mga local churches, lalo-lalo na sa BLMC. Siguro meron din sasabi ng story, not history, nadaan natin, magkakaiba yung dalawa. Story, not history. Story is the little thing that demonstrate where the church of faithfully following hanggang ngayon sa BLUNC na natiling matatag. Pag sinabi kong stories, not history, alam niyo, ang laki lang may babahagi kong istorya sa inyo. Alam mo yung araw, yung video ng dito pa nung araw, yung kesa niya hanggang yan lang sa may ilalim ng biga. Pagka tumalong ka, tumapak ka dyan saan, maaabot ba yun? Kung sino yung matatandang tiga-video ng lita, yun ang church namin ng araw. Mababa pa yung mag. At doon sa kanan ay mayroong maliit na parang Sunday school na ginawang pastoral house. Nung kami nananalangin nung araw, this is story, hindi history. Nananalangin, nung mula alas 12 ng gabi hanggang umaga yun, dito sa right side. Inaabot kami ng alas 5 ng madaling araw. At sa aming pananalangin, sinabi ni Pastor Arnel Clemente, sa inyo ba pananalangin, wala mong na-edisyon ng Diyos ang Panginoon sa inyo? Tumasa ko na kamay. Pastor, habang ako pinanalangin, nakita ko sa sarili ko, nakatayo ako doon sa harap, sa may poste, doon sa kanto, sa kabila, sa may poste. At yung nakatayo, habang kita nananalangin, pinakita sa akin ng Panginoon, sa kanan, may puting building, 2 palapag. At yung church, napakataas.
tumaas. Hindi tulad doon, mababa lang. Yun ang aking vision ng araw. Nang sinabi ko yun, agad-agad sa sunod na linggo, nag-meeting, gumawa ko ng plano, kuninari ko sa vision. At pagkatapos kung magawa yung Taytay Methodist High School, by the way, ako po isang civil engineer. Nagtatrabaho pa rin po sa Dubai hanggang ngayon. At may nagtsatsaga pa sa akin kahit natanda na ako. Site visit lang ako ng site visit. Ganun lang ang trabaho ko. Sa beses lamang sa isang buwan, magpupunta pinatawagan para sa site visit. Noon, ang ginawa ko, pagkatapos kong magawa yung Taytay Methodist High School, yung mga gamit ko, dinala ko na rito. At tinayo namin yung building na yan, pati yung mga natira kong bakal doon, ayan, mahaba yung bakal na yun. 10.5 meters yung bakal na kahaba. Kaya, at nang sinabi ko sa kongregasyon, marami mga nag-donate. Pinakita ko yung plano, yung design, marami nang nag-ambag ng graba, semento, at iba po mga bakal. Lalo si Karen Sigera, nag-provide siya ng mga trabaho. Yun ang story na katulad ni Eva Pras. Nananatiling malatag, tapat sa paglilingkod, at marami rin katulad ninyo rin mga kapatid. Kaya makikita nyo, yung presensya ng Diyos ay nasa sa atin ngayon. Alam niyo kung makikita nyo hagdanan, bilangin nyo hagdanan. 1, 2, 3. Sa ibang mga bahay, ano nila tatlong oro, plata, mata. Pero yan, ang ibig sabihin niya, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. At kung makikita niyo yung design nung aking na ginawa ko, dinesign ko altar. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. At kung makikita niyo yung mga pinto na dinesign ko nung araw, yung pinto na yung bakal na yun. Unique yan. Kaya lang ang merong ganyan. Pero sa lahat ng mga ginawa kong mga churches, sapagkat yung mga Koreano nagpapatayo, ako yung kontraktor. Lahat ng pinto at lahat ng bintana, ganyan ang design ng pinto na yan. Kaya wala kang makikita, kundi sa binilita at yung mga ginawa ko. Isa pinanggalingan yan. The vision na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kaya katulad ni Etropas, katulad ng bawat isa, merong storyng ibibigay, ipahayag sa ibang tao. Hindi history na nagdaan, lumipas, iniwanan na. Nananatiling istorya ng ating buhay at ang inyong buhay na iniwanan namin dito sa Biblia. At ako'y nalulungkot dahil yung mga kasama ko, council, nawala. Kaya, sina Grace, at mga iba pa, sina Nori, at mga Lagera, sa mga lahat, ay nanatili. Kaya kayo katulad ni Eva Pras, nakatulong ng Panginoon doon sa Colossus, na nakapatuloy sa paglilingkod. Kaya, doon ay makikita natin kung paano ang bawat isa ay tapat na naglilingkod. Kaya natin sa sinabing Colossus chapter 1, verse 5 to 6. When the truth comes to us, yun ang katotohanan. So verse 5, pasahin sa inyo, dahil mas kayo makakutan ninyo ang mga nilang para sa inyo sa langit. Ang pag-asa ng kalikunan ninyong narinig, ang ipangaral sa
because of the hope laid up for you in heaven, you have heard of it so before in the word of truth, the gospel. Yung salita ng ating Panginoon na ipangaral ng Epapras ni Paul doon sa mga Colossian ay nagkaroon ng pag-asa ang bawat isa na natili sa kanilang pananampalataya. At yung katotohanan, sinasabi, the truth. Alam niyo pa paano ninyo malalaman ang katotohanan? Hindi niyo makikita ang katotohanan sa future. Hindi niyo makikita sa present ang katotohanan. Makikita lang ninyo ang katotohanan, move backward doon sa past. Sapagkat ang katotohanan na pinag-uusapan natin ay yung ginawa ng ating Panginoon. Jesus is the way, the truth, and the life. Ang katotohanan na siya'y napako sa krus, nakabayaran ng ating mga kasalanan ng kanyang ginawang kamatayan sa krus, at tayo ay, ang sino man tumanggap at nakakilala sa kanya ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. At hanggang ngayon, kasama natin yung banal na Espiritu na siyang presensya niya sa bawat isa sa atin. Kaya ang sino man mayroong banal na Espiritu ay siyang nananatiling buhay, hindi patay. Ang tao kung although siya ay buhay man, kung walang banal na Espiritu, he is a living dead. Ay kung man ang pinakamayaman sa buong mundo at walang banal na Espiritu, you are a dead rich man. May kung ano mga Miss Universe o Mr. Universe sa buong mundo at wala kang banal na Espiritu, yung katotohanan ay wala sa iyo. You are a dead man, a dead Miss Universe. Tandaan natin mga kapatid. Tingnan yung katabi ninyo, buhay ba yan? Buhay ka ba? Ang banal na Espiritu ba na sa iyo? Umaayos ba ang takbo ng buhay mo? Isang napakalungkot sa buhay ng isang tao. Siguraduhin ninyo ang banal na Espiritu na sa inyo. Amen. Kapagkat malapit na dumating natin pa rin. Ang oras daw, kung alas 12 darating, 11:59, yung oras na ito, isang minuto lang naalamin para tayo ay kunin ang ating Panginoon. Pero kung kayo naniniwala sa rapture, doon 1 Thessalonica chapter 4, verse 13 hanggang sumusunod, narin is caught up. Okay? So nasabi, the word of truth ay sinasabi, and the gospel are synonym, parehas, ano? The good news that Jesus saved us from sin, brokenness, and eternal separation from God is offered to every soul. Inuha ko sa bawat kaluluwa yan. Kaya ako'y naniniwala, mga tumanggap kayo, in-offer sa inyo, tinanggap nyo kaya ang banal na Espiritu ay nasa inyo ngayon. So, and yet, part of what makes this news so good is that truth is not found by us. It comes to us. Yung katotohanan na yun. Lumingon tayo doon sa past. Anong ginawa ng ating Panginoon Kristo na tayo ay in-offer ang kanyang buhay. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. The next, at nang ginawa natin ito, the gospel was spreading. Mula noon ay lumago ng lumago, dumami ng dumami. Alam niyo sa tatlong church yung tatlong misyon, dalawang misyon ang aking inalagano kami magkahiwa-hiwalay ng mga napunta ng global yung ibang mga pastor. Inaiwanan sa akin yung misyon, dalawa, at saka yung main doon sa Dubai. Alam niyo, nung kami nag-evangelist, lahat pinupuntahan namin yung mall. Inaabutan namin, kabayan, kumusta, meron ba kayong pinupuntahan church? Meron kami dito sa Pulgera. Kung mga Pilipino, pinunta doon sa Dubai at doon sa UAE,
magtrabaho. Kaya walang time para mag-church. Nasabi ko, mas naisip pa umuwi na lang sa Pilipinas. Mas maraming Pilipino doon. Para i-evangelize at yayain. Kaya lumago ang iglesia ko. Kaya mga kapatid, kung bibilangin ko kayo lahat, may sandaan naman kayo. Kung kayo magyayaya ng kamag-anak lang sa loob ng bahay ninyo, mga kapatid, kung kayo kapitbahay, kapatid, yayayain nyo kamag-anak, nayayain nyo, must bring one in the family muna, ay dodoble. Alam ko, marami pa akong nakikita, hindi pa na-memory nyo na wala pa hanggang ngayon. Sabi ko sa anak ko, si Jeno, wala pa ba? Magsesermon na ako, wala pa yung isang anak ko. Nag-birthday kahapon. May mga anak ko eh. Mali. Sabi ko, kung kayo ay magdadala to bring one, tutuloy tayo. Di ba? Kaya alam nyo sa Dubai, nung magkahiwa-hiwalay, di ba napunta na ang global, kami ang dumadami. Ang TFNC Dubai ang dumadami. Yung iniwanan, yung mga umalis, hanggang ngayon, ganun pa rin ang dami nila. Kaya, pinagpala tayo. Nanatili tayo tapat sa ating pananampalataya, hindi sagabal sa atin yung sinasabi nilang tayo ay walang kabanalan. Sila lang ang banal. Sila lang ang maganda ang kanilang sapagkat they are not accepting LGBT. Alam mo doon sa Rasal Kalma, meron akong miyembro para akong babae mag-partner. Tektibo yung isa. Winelcome, Pastor, pwede pa kami magsimba. May kasama po ako. Aba, welcome everybody. At doon sumunod sa rel ko, pag nakaanoy kayo ng mga salita, kung kayo babaguhin. Ngayon, wala sila, pero sabi nga, pag hindi kayo nagbago sa inyong sitwasyon, ang Panginoon ang kikilos pa siya. Sabi nga, kinatanggap namin kayo, pero hindi namin kayo pwedeng pigilan. Makinig kayo ng salita makapagbabago sa inyo. Pero kung sa kanila, sa iba, yung iba punta ng global, ayaw nila. Sino yung lumalago ngayon tuloy? Hindi naman tayo katulad ng iba. So ang pagpapala ng Diyos sa natin, yung the gospel was spreading, at ang magandang balita ay gumagana. Sinabi nun, when Paul wrote his letter to the Colossian church, the gospel was spreading throughout the Roman Empire, and there was no shortage of opinion on the way to find God. So, at ang magandang balita ito ay lumagana at lumago sa buong mundo, katulad na nangyari sa inyo, nung una ninyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Kaya sinabi nga, the truth, yung katotohanan, travels, naglakbay, hanggang ngayon, naglalakbay, it's constantly very truth. Nakita niyo, lumatang ngayon, and increasing its impact. It goes to every nation and the tribe and language and people, Revelation 14:6, to saturate each heart with the truth. Syrian truth. Syrian truth. Jesus. Ang katotohanan siya ang nagliligtas. Jesus saves. So nakita niyo ang katotohanan. Ngayon, sinabi niya, next,
find eternal rest with God. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. This is not just a bold statement, it is a grace statement. The biyaya. The fact that the way was made for simple humanity to be reconciled to a holy God is merciful and miraculous. Isang miraculous na tao na nakakilala sa ating mga naniwala yung natuntun niya tamang daan sa ating Panginoon Kristo. Isang merciful and miraculous. It reveals truth is a person, Jesus Christ. And now, sinabi po doon sa John, the John 1:4 that Jesus was full of grace and truth. He came from heaven to earth. Okay. And then sinabi doon sa Philippians 2:5-11, the sinless Savior died for our sin and rose from the dead as a result. We can only be saved by Jesus Himself only. And then number 4, support na po tayo. Okay, 4. Tatapos po tayo. Na-excite na kayo matapos. Each time God's truth comes to us and living in His presence. Yung sinabi sa inyo, ang presensya ng Diyos ay sumasakot palagi. Every time yung presensya ng Diyos. Kaya sinabi yung the kingdom of God, the presence of God. Life without God present was not original. Yung buhay natin na walang presensya ng Diyos ay hindi ito ang design para sa atin. It is difficult and fulfilling for many people because we are living without the one that is essential for our fulfillment and well-being. We are living without the continuous ending presence of God or the kingdom of God. Kaya kapag sinabi ko, yung walang banal na spirito, ay napakahirap, napakagulo ng buhay. Yung fulfillment, kung saan ka pupunta, mamumuta, at wala kami pambili ng ganito. Sapagkat ang biyaya ng Panginoon, para ba tayo palagi sa araw-araw kung wala ng spirito tayo, wala tayong presensya ng Diyos, ay lahat magulo ang ating pag-iisip. Alam niyo, sabi ko sa church, para lumabuhin yung church, huwag kang magbasa umutang, ha? Sino ba umutang? Lahat tayo umutang. Lahat ng umutang sa amin to, hindi na bumalik. Nabawasan namin ang lugar. Tandaan niyo pag sinabi niyo sa inyo na, Pastor, wala na kami malalapitan, hindi kayo na lang. Kayo na lang ang aming pag-asa. Kayo lang po makakaresolve ng aming problema. Ay, huwag po nang pansinin. Tinuturuan mo na kanyang isip, pananampalataya, ay nawala sa Diyos kundi siya lamang nakatuto. Ikaw lang ang pag-asa niya. Eh, paano yung Diyos natin na sinasampalatayanan? Hindi mo pwedeng lapitan pag sinabing ikaw lang po pag-asa. Naku, sinabutan ka. Pinagpalit ka sa Diyos. Tandaan na alam niyo, kaya nga pinangaral ko doon, huwag kayo magpapautang pagkat sinabi sa inyo, kayo lang po ang aming pag-asa. Pinagpalit ka na sa Diyos. Alam niyo ako yung merong kasama ng Dubai, engineer din, in-istorya sa amin yung buhay niya nung araw sa Pampanga. Siya ang kanyang pamilya, ang pagkain nila daw, ano yung laglag ng kayo dito ng kapitbahay na kinakain. Pag may nasa kasama manok, kinukuha niya kanya, niluluto at ginagawa ko. Walang makain. Ginawa niya, naglalakad siya, walang pamasahe, papunta sa kanyang kapatid, mangungutang ng pambili ng gatas ng kanyang anak. Nagsisisi sa ating Panginoon.
So, bakit siya naghihirap ng gano'n? Naglakad siya ng malayo sa Pampanga. Pagkatapos siya nung makarating sa kapatid, ate, baka makahirap po ng pamilya ng gata. Hindi pinaputan, hindi nabigyan. Lungkot na lungkot siya nang lumabas siya sa bahay. Naglakad naman siya ng malayo papalakad sa kanyang bahay. Alam niyo sa kanyang paglalakad, ang Diyos na lang kanyang pag-asa sa kanya. Habang siya naglalakad, nangangalahati na niya sa lakad. Mapansin-pansin niya, nakatilip mo ang kanyang kamay doon sa kaliwa. Sabi niya, bakit tila may hawak yata? Nabuklat niya ang kanyang kamay, may hawak siya 1,000 pambili ng gatas ng kanyang anak. Sabi ko, ang miracle ng Diyos, pagka pinagkatiwala mo sa Kanya, kahit sa harapan mo, bababa yung iyong pangangailangan. Pag inuna mo siya, at huwag mong sasabihin na ikaw lang ang pag-asa, hindi lang na makakaluwag sa iyo. Ang Diyos lang ang pag-asa kung siya magbibigay ng biyaya at kapala, magitan ng presensya niya ang banal na Espiritu na siya palaging kasama natin. Amen po ba? Amen. Kaya huwag kayo magpapunta pag sinabi sa inyo kayo Pastor, para wala kayo ng membro. Eh kami ang takbuhan ng mga OFW doon. Okay. Environment of God's presence. Alam nyo kaya nga sinabi nga, yung environment of God's presence. Number 5, everything in life was created to function within the particular environment that God prescribed for it before He created it. The principle of environment. Pag sinabi ng principle of environment, katulad ng isda, ano environment ng isda? Ay kailangan ilagay siya sa tubig. Pagka inalis mo sa tubig, punta kayo sa palengke, mga patay na lahat ng sila. Dati binibig lang. Wala na sa tubig yun. Pag inalis mo ang tao sa presensya ng Diyos, ano mangyayari? God put a man in his environment, which is Garden of Eden. Man that sinned and banished him from the garden and died spiritually. Tayo kasama ng Diyos sa presensya ng Diyos. Umalik, inalis tayo. Dahil saan? Dahil sa kasalanan. Kaya kailangan bumalik tayo sa presensya, sa environment ng Diyos. Tanggapin natin ating Panginoon. Magsisip tayo ng ating kasalanan. At tanggapin natin ang banal na Espiritu sa oras-oras ng ating buhay kasama natin. Ay alam na alam kung saan yung ginagawa ninyo. Ano yung ginagawa ninyo sikreto. Kaya yung kabanalan ay sinasabi, God is one. God is holy. Ang bawat isa, kailangan God is holy. You must become holy. You must be one. Pag sinabi mo one, ikaw yun, iisa ka. Pag sinabi mo, kapatid, pautanin mo, babayaran kita sa linggo. Dumating yung isang linggo, nagkadoble ka na. Ayaw ka na magbayad. Dahil nagkadalawa na isip mo, babayaran ko ba o hindi? Hindi ka iisa, hindi ka tumupad sa iyong pangako. Ganun sinasabi na kailangan tayo na sa presensya ng Diyos. And last, God's restoration. Naiinip na ba kayo mga kapatid? Hindi po. Alam ko, hindi kayo naiinip. Kapagkat nakatitig kayo lahat sa akin, hindi kayo naunod. God plan throughout history has been to get man back to His presence. Everything Jesus did was to get God's presence back into men. In God's presence is the kingdom of God. King, you are being tayo pinag-ahari, isang hari, king domain, kingdom of God. And then sinasabi, this is why He had to shed His blood. God had to
cleanse us and make us holy through the sacrificial death and the poured out blood of His Son. God's restoration is restore the presence of God of our life. Nire-restore o isang Banal Espiritu. Ang buhay tayo ibinabalik. Kung dati tayo ay bumangera, hindi na ngayon. Utangera, hindi na ngayon. Kaya, mga kapatid, gawin niyo din yung pinakamabuting gawin natin sapagkat sinabi ko sa inyo, 11:59, alas 12 darating, ang Diyos na, ang ating Panginoon. Nasa 11:59 na tayo. Sa minuto na lang, nandiyan na. Kaya nga sinabi, He restored the presence of God to our life and lead us to the holiness. That was our birthright of creation. So the Holy Spirit gave us power when Jesus left us. God's presence, which is the Holy Spirit, in us, give us power to fulfill what God told us to do, and with prayer, love, hospitable, serving our gift. Mga kapatid, yung na sinasabi natin, yung pagkakaroon natin, you love your God, sinasabi, love your God with all strength, with all your mind, and love your neighbor as yourself. At sinasabi, serve your gift. Alam niyo, ang bawat isa, sinasabi, wala akong gift yan. Wala akong gift yan sa pagkanta, wala akong gift yan sa pagtuturo ng Bible. Meron tayong gift na magagawa, mga kapatid. Alam niyo, kung pupunta kayo sa sementeryo, ang sementeryo ang pinakamayamang lugar sa buong mundo. Yung mga patay na rin, pinakamayaman pa doon sa langis doon sa Middle East. Ang sementeryo ang pinakamayaman pa sa diamond mine sa Africa. Yung pala, kapitbahay lang pala natin yung pinakamayaman lugar. Sapagkat lahat ng mga taong nalibing doon sa sementeryo ay may mga gift na hindi nila nakalubo sa kapwa-tao. Yung mga inbensyon na hindi natupad sapagkat namatay, hindi na i-gift. Yung mga magagandang kanta, composer na hindi na-awi ng mayaman sa sementeryo sa lahat. Kaya sabi ko sa inyo, yung inyong gift, huwag niyong babakunin sa sementeryo. Kailangan ibahagi ninyo. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Binahagi ang kanyang buhay sa cross. At sinabi, it is finished. Di ba? I died finished. Sabihin ninyo sa sarili, I died finished. Huwag kayong mamatay ng may sakit. Kailangan mamatay tayong lahat na ibahagi natin ang lahat ng gift na pinagkaloob sa atin natin. Amen po. Kaya huwag kayong tatanggi. Hindi ako pwede dyan. Hindi ako pwede sa leader. Hindi ako pwede maging chairman. Hindi ako marunong magluto. Lahat. Napag-aaralan yan. Nakikita tayo mga kapatid. Huwag mo pababayaan na sementeryo lang makinaban sa gift na pinagkaloob sa atin natin. Amen po ba? Yeah. Glory to God. Tayo kayo na lang. Panginoon, salamat po sa mensahe na pagkakaloob sa bawat sa aming Panginoon. Patuloy kami nananaman sa iyo. Salamat po sa wisdom na pinagkaloob sa bawat sa Panginoon na nanatili kami tapat sa iyo, Panginoon. Sa magitan ng Banal na Espiritu na pinagkaloob sa amin. Ay patuloy kami maglilingkod sa iyo. Ipagkakaloob namin, Panginoon, ang aming mga gift, ang aming mga tagpo, Panginoon, na isang pinagkaloob rin sa amin. Pinabalik namin lahat sa iyo, ang may papulit sa namin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen.